Hi everyone, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Mike Malyari ng River of God Pinagbuhatan. And once again, gusto ko po kayong i-welcome sa akin pong YouTube channel. At gusto ko pong mag-share ng Word of God sa bawat isa ngayon through this Bible study online. It's been a while po nang huli ko po itong ginawa. But today, I am excited na muli ko itong gawin at muling mag-share ng Word of God sa pamamagitan ng Bible study online na ito. At hanggang ngayon po kasi tayo ay nasa under ng community quarantine because of the pandemic. No, ilang buwan na po tayong na ganito ang sitwasyon at patuloy pa rin po tayong nakikipaglaban sa pandemic na ito. At hindi pa rin natin tiyak at hindi natin alam kung kailan matatapos yung pakikibaka natin ito. But one thing for sure, na ano man yung kalagayan natin ngayon, God is in control. Amen po ba? And today, alam kong gustong i-bless tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And before that, dumako tayo sa pag-aaralan natin sa araw na ito, gusto ko po sanang imbitahan ng bawat isa na manalangin po muna tayo at hingin ang gabay ng Panginoon sa atin pong pag-aaral ng kanyang mga salita. Heavenly Father, we thank you for this day. Salamat po sa kabutihan mo. Thank you for the opportunity na muli matuto kami ngayong araw na to, makapakinig ng iyong mga salita. Lord, as we study your word, Panginoon, illuminate every word and make Jesus alive sa mga pag-aaralan po namin sa umagang ito, Panginoon. And let your Holy Spirit, God, be upon us, O Lord God. Teach us and guide us, Holy Spirit, as we study the word of God. In Jesus' mighty name, amen. Amen. So, ayun. Dako po tayo sa salita ng Panginoon at gusto ko i-share sa inyo ngayong araw na to ang isang istorya sa Bible kung saan makikita natin na si Lord, bagamat pinahihintulot niya ang isang bagay na mangyari, kahit na hindi natin naintindihan kung bakit ito nangyayari at kahit na sa pamamagitan ng pagpapahintulot niya ng bagay na ito, tayo ay nahihirapan at minsan ay nasasaktan, pero in the end, makikita pa rin natin na kapag ang isang bagay ay pinahintulot ng Panginoon, siya ay may purpose. Amen po. Kaya ako, I am so convinced na sa hinaharap nating pandemic na to, hindi man natin alam kung kailan ito matatapos, pero one thing for sure, na si Lord may purpose siya kung bakit hinayaan niya na mangyari ang pandemic na ito. So sige po, dako po tayo sa salita ng Panginoon and let us open our Bible sa Book of Samuel. So before that, ito po lagi ko po itong ginagawa every time na meron po tayong Bible study online. Lagi ko po kayong ini-encourage na bring your Bible with you, habang kayo po ay nakikinig, and make sure meron din po kayong notebook and pansulat, pwedeng lapis, pwedeng ballpen, para if ever na may reveal sa inyo si God sa pamamagitan po ng Bible study online na ito, may sulat niyo po ito. Amen. Mag-take note po kayo sa mga revelation na ibibigay sa inyo ng Panginoon as we study the Word of God. So sige po, sa 1 Samuel chapter 1, alam ko pong very familiar po ang passage na ito, but today, i-meditate po natin ito. We will dissect this passage of the scripture and let this scripture become alive sa ating pong mga buhay at pagdulot ito ng encouragement sa atin sa araw na ito. 1 Samuel chapter 1 verses 1 hanggang 20. Medyo mahaba-haba po ito, no? So basahin ko po at sundan niyo po ako kung kayo ay may Bible ngayon, kung nasaan man kayo ngayon, kung nasa kwarto man, nasa sala habang nakikinig, or hawak niyo yung cellphone niyo or whatever, basta ang importante po, kung kayo may Bible, basahin niyo rin po yung babasahin ko. Okay? There was a certain man from Ramathaim, Suphite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zub, an Ephraimite. He had two wives, one was called Hannah, and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none.
Verse 3, year after year, this man went up from this town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Verse 8, Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used to his head. Verse 12, and she kept on praying to the Lord. Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, how long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Verse 15 says, not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. Verse 18, she said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Early in the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. So verse 20, ang sabi po, so in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. So ito po, no? Praise the Lord sa pagkakabasa po ng salita ng Panginoon, no? Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita. So this is the passage of the scripture that we are going to discuss for this Bible study online. So ulitin ko po, no? Ang setup po natin ay Bible study online. Hindi po ako magpipreach, hindi po ako magpipresent sa inyo ng sermon outline. We will study the Bible in a deeper way, no? Pag-aaralan po natin yung cultural background, and we will try to interpret it in Hebrew context. Pag-aaralan natin yung historical background, at hihimayin po natin ito, no? Siyempre po, Bible study po ito. So hihimayin po natin ito, and we will dissect it, at tingnan po natin kung ano yung mga lesson na pwede natin i-apply sa ating buhay, especially sa current situation po natin ngayon na tayo umahal sa pandemic, na magbibigay ng encouragement po sa atin. Hallelujah! So before po na i-dissect po natin itong Word of God na ito, gusto ko lamang pong magbanggit sa inyo ng ilang
background about the book of First Samuel. Actually po yung book of First and Second Samuel, no? In the original Hebrew book, isa lamang po ito, no? Isa lamang, wala po First Samuel, walang Second Samuel. So basically, no? Ito pong book na to ay historical book, di ba? So history po ito, no? Ang mga nakasulat po dito ay history ng bayan ng Israel at yung mga kaganapan ng mga panahon pong yun, no? So, ang purpose po ng pagkakasulat ng Book of Samuel is to record the life of Samuel, no? Si Samuel po, no? Isa po siyang propeta, isa po siyang priest, and at the same time, he is the last Israel last judge. Siya po yung kahuli-hulihang judge ng Israel. Kasi yung Book of First Samuel po ay ito po ay nagkaroon po ng transition po dito, no? Ito po kasi yung pagtatapos ng pagro-rule ng mga judges ng Israel, and at the same time, ito po yung pasimula ng pagro-rule ng mga kings of Israel. So yan po, no? Transition, book of transition from judges, no? From the rules of the judges to the rules of the kings. So yun. Tapos meron pong mga piling-piling mga tauhan or Bible character dito po sa Book of Samuel, First Samuel. Siyempre po, una po dyan, siyempre, yung nabanggit po kanina, si Eli, which is a priest, di ba? Tapos si Samuel, which is a prophet, at the same time, priest din po siya, at the same time, judge po siya ng Israel. So, si Samuel po, no? Grabe po yung kanyang papel sa bayan ng Israel, no? At ni-raise talaga siya ni Lord for His people. Tapos, nakasulat po dito yung buhay po ni Saul, nandito sa First Samuel, and at the same time, yung buhay po ni David. So, ayan, yun po yung mga main character ng Book of First Samuel. So, yung mga nakasulat po dyan, yung mga rise and fall of the great people of Israel. Diba? So si Eli po dyan, mababasa natin that he is a great priest na nagsimula ng magandang paglilingkod sa Panginoon, pero sa dulo ng kanyang buhay, nakita po natin yung hindi ganun kaganda yung naging ending ng kanyang buhay. Kasi yung kanyang pong mga anak ay naging wicked, at syempre, siya po ay isang mabuting priest, pero pagdating po doon sa tinatawag na parenthood, medyo nagkulang po siya doon, no? At ganoon din po ang naging buhay po ni Samuel. Kasi si Samuel is a great prophet, is a priest, is a judge ng Israel. But you know, at the end of his life, makikita natin yung kanyang mga anak tumalikod sa Diyos, and they became wicked. So yan, no? Tapos ganoon din po si Saul. Si Saul start quickly, di ba? Naging successful sa unang mga taon ng kanyang pagre-reign sa king, pero kalaunan he go astray, no? Talagang naligaw din ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. So makita natin dito, no, that you can start good, pero dapat finish strong also sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi marami nagsisimula ng maganda, pero nagiging pangit yung pagtapos po nila. Amen po, no? So, kung sa paglilingkod sa Panginoon, pwedeng magsimula ka ng maganda or pangit, but siguraduhin mo lang na sa pagtatapos ng paglilingkod mo sa Panginoon, magtapos ka ng maganda. Amen po? At syempre, dito sa record ng 1 Samuel, naka-record po dito yung buhay po ni David. A man after God's own heart. No? The greatest king of Israel. Okay? So, balik na po tayo dito sa pinag-usapan natin. Tulad po nung sinabi ko sa inyo, itong Book of Samuel, record po siya ng mga yung mga most great people in the Bible, no? Nandito po sa Book of Samuel. Pero alam nyo, yung mga nabanggit ko po kanina, nagkaroon po sila ng matinding role sa bayan po ng Israel, at puro mga lalaki po sila. Pero alam niyo, pagsisimula po ng Book of Samuel, ay istorya po ng isang babae. Ang pangalan po niya ay Hannah. So, nabasa po natin yun. Di ba? So,
pag binasa mo yung resume po ni Samuel, grabe po, di ba? Grabe pag nakita mo yung resume at yung profile, yung personal profile po ni Samuel, makikita mo na kung anong klaseng tao po siya. Nakakamangha. Isa siyang priest, isa siyang prophet, nakakarinig sa Panginoon, di ba? Nagsiserve sa temple, amen. Tapos naging judge pa siya. Siyang ginamit ng Panginoon to anoint yung mga naunang hari ng Israel, no? Siya yung ginamit ng Panginoon to speak to His people, di ba? So nakakamangha po. Pero alam nyo, ang isa sa mga nakakamangha sa buhay po ni Samuel, alam nyo po kung ano, yung kanyang pagsilang. Yung kanyang pagsilang. At yun po yung pag-uusapan po natin sa araw po na ito. So, we will talk about the goodness of God and how God works in lives of people. And at the same time, pag-uusapan po natin si Hannah. At ang title po ng pag-uusapan po natin is Pouring Out Our Souls to God. Di ba? Kasi sabi po dito, nabanggit po dito, Hannah poured out her soul to God. So, paano ba natin ipo-pour out yung soul natin kay God? Amen? So, ayun. So, basically, pag-uusapan natin si Hannah. At we will discuss this and gusto kong pag-usapan ito, no? And I would like to point out 3 things mula po din sa scripture na to. Una po first is the problem. The problem, yung problema po ni Hannah. Pangalawa is the response of Hannah to her problem. And pangatlo, the result of Hannah's response to her problem. So ayan po yung mga pag-uusapan po natin dito. Okay, so let us himay-himayin po natin, no? Hati-hatiin natin yung scripture. So, basahin ko po muli yung sa verse 1 hanggang sa verse 8. Sabi po dito, there was a certain man from Ramathaim, a Suphite, from the hill of country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Sup, and Ephraimite. So, mapapansin po, hindi ko po alam kung napapansin po ninyo, no? Pagka tayo po ay nagbabasa ng scripture, lalo na po dito sa Old Testament, pagka binanggit yung pangalan ng tao, binabanggit din yung kanino-inuan niya, kung sino yung tatay niya, kung sino yung tatay ng tatay niya, kung sino yung tatay ng tatay ng tatay niya. So, mamaya po, dadaanan po natin yan. Bakit kailangan banggitin kung sino yung tatay ng tatay ng tatay ng tatay ng tatay na? Samantalang ini-introduce lang naman si Elkanah. Tama po ba? So, mamaya di-discuss po natin yan, no? So, ayun. He had 2 wives. One was called Hannah and the other Penina. Hannah had children, but Penina had children, but Hannah had none. So, meron din parang may mali, di ba? Bakit dalawang asawa ni Elkanah? So, mamaya di-discuss po natin lahat yan. That is why, napakaganda po, nagkaroon po ng ganitong mga Bible study para nauunawaan po natin kung bakit nangyayari itong mga bagay nito. Di ba? Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Almighty God at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the 2 sons of Eli, was priest of the Lord. So katulad po nito, di ba? Binanggit si Eli, tapos binanggit yung dalawa niyang anak. Okay? Kasi pag nagba-Bible study po tayo, or nagme-meditate po tayo ng Word of God, as long as binibeditate mo ito ng word for word, di ba? Mas mas nakukuha mo or mas nakakapagdig ka ng malalim at mas malalim din yung mga nagiging revelation. Para lang po para po sa akin personally, yung pong pagba-Bible study ay para po siyang, alam niyo yun, yung pagtatayo ng poso, yung deep well, di ba? Habang lumalalim yung pag-uukay mo po, no, mas nagiging fresh yung nakukuha mong tubig. Sumasarap yung nakukuha mong tubig.
And so, sa ganun din po sa pagbabible study, for me po personally, habang palalim na palalim yung pagdig mo sa Word of God, di ba? Mas lalong sumasarap yung mga revelation na nakukuha mo. And I am so convinced that there is no such thing in the Bible that is insignificant. That is why every word, every place, every name na naisulat po sa Bible, meron po silang significance. That is why, pagka talagang pinaglaanan mo ng panahon, yung pagme-meditate ng Word of God, naku, it will bless your soul and will prosper your spirit. Amen? So, let's continue. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portion of meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to imitate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Verse 8, Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? So let's stop there. So, kagaya po na lang nabanggit ko kanina, I will point out 3 things na pag-uusapan po natin sa scripture po na to. Number 1 is the problem of Hannah. So, Hannah had a good reason to feel discouraged and bitter. Pag binasa po natin itong base dito po sa binasa natin mula sa verse 1 hanggang verse 8. Bakit po? Sabi po kasi dito, alam niyo sa Bible, napansin ko lang po, great people in the Bible face great problem. Ewan ko lang po kung kayo napansin niyo po yan. Yung mga ni-raise ni Lord na mga great people sa Bible, they encountered great problem. So I can say na great problem ay inaalaw ni Lord na mangyari sa buhay natin para maka-create si Lord ng great person out of you. Di ba? Great people will always face a great problem. You cannot be a great people or great person without facing great problem. So, ito po yung napansin ko sa Bible. Lahat po naging great sa Bible, dumaan din po sila sa great problem. That is why, kung kayo ngayon, parang sinasabi ninyo na, ang tindi ng problema ko, di ba? Ang tindi ng pinagdadaanan ko ngayon, kapatid, alam nyo, sabi po ng Bible, consider it a pure joy pagka tayo dumaranas ng mga pagsubok. Bakit? Di ba? Because, ang ibig sabihin lamang po nito, God is doing something in our lives. Amen? Kaya nga, this pandemic, out of this pandemic, I am so convinced that God can do great things out of this pandemic. Amen? Inaalaw po lahat yan ni Lord. Okay. Ano po ba yung sabi po dito, Hannah had good reason to feel discouraged and bitter. Bakit? Ano ba yung mga pwedeng maging rason ni Hannah na maging bitter siya, ma-discourage siya sa mga nangyayari sa buhay niya? So, letter A po, she was unable to bear children. Kasi sa atin napakadaling sabihin no, na barren siya, period. Ganun. Pero sabi ko nga po sa inyo, in this Bible study, we will study the Bible based on the context and based on Hebrew mindset, cultural context, historical background, so para mas maunawaan po natin ito. Sa atin, pag sinabi pong barren siya, okay, barren siya, hindi siya magkaanak, period. Pero in the Old Testament, especially nung time po ni Hannah, pagka po ikaw ay barren, ako, kalulus-lulus po ang kalagayan mo. In the Old Testament, barrenness was considered as a sign that God's blessing was withheld from a person. Pag sinabi pong barren ka,
in their culture and in Hebrew mindset, ang ibig sabihin po nito, si Lord, hinold niya yung blessing niya sa'yo. So in other words, yung iba, kinaklasify po yung mga barren as someone under the curse of God. Pero sa culture lang po nila yun, ha? Wala po tayong mababasang ganun po sa Bible. Amen? Actually, yung barrenness o yung infertility, no? Pagka halimbawa ikaw ay nakikisama na sa iyong asawa and for 10 years hindi mo siya mabigyan ng anak. Sa culture po nila to, grounds, isa na po yung grounds na pwede kang i-divorce ng asawa mo. Ganun po yun. At saka yun nga po, kinukonsider kang you are under curse, na hinold ni Lord yung blessing niya sa'yo. So ganun po, ganun yung Hebrew mindset. That is why, matindi po ang problema po ni Hannah. Amen? Kasi, sabi po kasi sa Bible, no? Di ba? Children are gift from God. Children are gift from God. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka binigyan ng gift ni God. Parang gano'n, di po ba? Sa Psalms 107 po yun, eh. Di ba? Tsaka, yung children po kasi, ano po yan, eh, great possession po yan ng parents. Nung time, sila yung pinakamatinding yaman na pwedeng magkaroon ng mag-asawa. Amen po? That is why, makita po natin dito, sabi ko nga po sa inyo, no? Na pagka ikaw ay barren during that time, ano po, and 10 years mo nang nakakasama yung asawa mo, pero hindi mo siya mabigyan ng anak. Alam nyo, grounds na po yun para pwede mo siyang i-divorce. At, pwede rin pong mag-asawa ng iba yung kinakasama. Or pwede ganyang dagdagan. Amen? Kaya nakita po natin dito na si Elkanah, dalawa po ang kanyang asawa. Ang isa ay si Penina. Okay? Dahil po sa kanila pong culture or custom po nila, pinapayagan po yun. Bakit? Para po ma-preserve yung family line po nila. Kaya kanina, di ba, nung binasa na, di ba sabi ko kanina, bakit kailangan banggitin yung tatay ni Elkanah, yung tatay ng kanyang tatay, di ba? Kasi, sa Hebrew po kasi, sa Hebrew mindset or sa kanila po kultura, custom po nila, mahalaga po na ma-preserve yung family line. Di ba? Ganun po yun. Kaya kapag ang asawa mo ay baog, permission po yun na pwede kang mag-asawa ng iba o magkaroon ka ng concubine para po ma-preserve yung inyong pong family line. Okay? So, I hope na madali na po may maunawaan niyo po yun. No? So, hindi po ibig sabihin na nabasa po natin dito na dalawa yung asawa po ni Elkanah, pinapayagan ng Diyos yung polygamy. Hindi po Hindi po yun yung God's order when it comes to marriage. Amen po. Pero yun po ay kultura ng tao. Hindi po kaisipan ng Diyos yun. Kaisipan po ng tao po yun. Kaya nangyayari po yun sa Bible. Okay? So yun po yung problema ni Hannah. She was able to bear children. Pangalawa, she shared her husband with a woman who ridiculed her. Di ba? So, isipin niyo po, no? Hindi lamang po siya baog. Ka-share po niya sa kanyang asawa ang isang babaeng bumubuli sa kanya. Ang isang babaeng umaapi sa kanya. Isang babae kung inaalipos na po siya. So, ayun po no, dahil nga, siyempre, wala po siyang anak. So, nagiging tampulan po yun ng tukso kay Hannah ni Penina. At siyempre, every time po na ginagawa po yun ni Penina, na inaasar po niya si Hannah, parang nire-remind niya po si Hannah kung gaano siya kawawa. kung gaano siya, alam niyo yun, yung every time, sabi nga po dito, year after year, pag pumupunta sila sa Shiloh para mag-worship, ginagawa po ito ni Penina. Parang Penina is always reminding Hannah kung gaano kalunos-lunos yung palagayan po niya.
hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang asawang si Elkanah. At parang sinasabi po ni Penina na, mas higit ako sa'yo. I am a better person. Di ba? Parang ganun. Pero siyempre po, sa culture lang po nila yun. Kay God, hindi naman, yung value mo kay God, hindi naman po based dun sa productivity mo eh. Yung value mo kay God is based dun sa pagmamahal niya sa'yo. And I really believe na God loves you so much. Ano man yung estado mo sa buhay, sino ka man, di ba? Kahit ikaw pa yung pinakamahinang tao dito sa balat ng lupa na nilalang, ikaw ang sinasabi mo, ikaw ang pinakakawawang nilalang dito sa lupa. One thing for sure, God loves you so much. Amen? So yun. At ang isa pa pong problema, no? Sabi po, her loving husband could not solve her problem. Alam nyo, sabi po dito, no? Si Elkanah. Kasi, yung kasi pagpunta ni Elkanah sa Shiloh, isa po itong national holiday para sa Israel. Pumunta po silang lahat doon to celebrate, to worship the Lord. Amen? And isa po itong festival. Magfi-feast po sila dito, magkakainan, magse-celebrate, mag-worship. Amen? Yun po yung design ni Lord sa worship. Gusto ni Lord pag nag-worship, masaya. Di ba? Gusto ni Lord pag worship, the people are rejoicing. People are happy. Di ba? People are celebrating. At nagkakainan po sila. Sabi po sa binasa natin, si Elkanah, pag nagbigay ng pagkain, kay Penina, sa kanyang mga anak, nagbibigay, di ba? Sabi po dito, to the sons and daughters of Penina. So, ito sabihin, marami silang anak ni Penina. Pero pag kay Hannah, binigyan siya, double portion. Because he loved her so much. So, alam nyo, pagka po double portion, pagka ang binigay sa inyo, double portion, sa Middle East po kasi ganun, pag mahal mong isang tao at mag-serve ka ng pagkain, yung pinaka-the best part yung binibigay mo sa kanya, or yung portion, mas marami kaysa iba. Di ba? Tatandaan niyo po ba? Si Joseph, nung siya yung prime minister ng Egypt, nagpunta ang kanyang mga kapatid doon. Di ba? Pinakain niya. Pero kay Benjamin, na kapatid niya sa ina, sinabi po doon, 5 times more than sa ibang niyang kapatid ang binigay niya kay Benjamin. Bakit? Because he loved Benjamin so much. So yung pagbibigay ng double portion, it is a sign ng pagmamahal, ng higit mong pagmamahal sa tao po yun. So ganun po si Elkanah. Mahal na mahal niya si Hannah. Pero kahit mahal na mahal niya si Hannah, yung kanyang pagmamahal, walang magawa para tulungan si Hannah sa kanyang matinding problema. Amen po? At siyempre po, yung duration ng problema po ni Hannah was year after year. So, ibig sabihin, walang katapusan. Every time na pupunta sa templo upang mag-worship sila, upang mag-celebrate ng national holiday, ng pagsamba kay Yahweh, di ba? Sa halip na magpuri si Hannah, minsan umiiyak po siya. Kahit bigyan siya ng double portion, hindi siya makakain. Bakit? Kasi naaalala niya yung kadustahan niya. Napilit na pinaalala ng kanyang rival na si Penina. So ganun kahirap, isipin niyo po yun, di ba? Minsan yung problema sa pamilya, naapektuhan yung pag-worship mo kay God. Minsan yung problema sa pamilya, naapektuhan yung pagharap mo kay God. Amen po? No? So, paano mo babalance ang lahat? Di ba? At paano mo dadalhin ang problema pagka ganito? So, ngayon, kahit yung encouragement ng pinaka nagmamahal sa iyong tao, hindi sapat para isolbahan ang problemang meron ka. At laging paulit-ulit. Parang lockdown, di ba? Oo, hindi pa natapos ng community quarantine, tapos magbabago na naman, tapos kailan ito matatapos? Hindi natin alam, di ba? At pag binasa po natin ito, at ang isa pang rason na pwedeng sabihin niya na
na may rason siya para ma-discourage at maging bitter is Hannah is not responsible for her own barrenness. Hindi po siya yung responsable sa kanyang pagiging baog. Because the Bible reveals to us that it is God who closed her womb. Diba? It is God who forbid Hannah to produce a child. She is not responsible sa kanyang pagiging baog. At sabi dito, pinahintulot yun ng Diyos. That is why kanina, sabi ko, di ba? Bakit pinahintulot ni Lord na maging baog si Hannah? At bakit kailangan i-close ng Panginoon yung womb ni Hannah? Samantalang ito yung magiging dahilan upang alipustahin siya, upang tingnan siya na kawawa, upang i-classify siya na under curse. Di po ba? At upang, alam niyo yun, makishare siya yung kanyang asawa, magkaroon ng ibang asawa. So it is God who allowed everything happen sa buhay po ni Hannah. Amen? That is why si Hannah talagang matindi yung kanyang naging sitwasyon, no? At talaga namang yung kanyang problema hindi po biro-biro, di po ba? Pero sabi nga natin, it is God. It is the Lord who closed her womb. Minsan hindi po natin maintindihan, di po ba? Beyond Hannah's painful trial, there was a purpose of God. So tandaan po natin ito, hindi mo man naintindihan kung ano yung pinagdadaanan mo, kung gaano, hindi mo man naintindihan bakit sobrang painful yung trial na kinalalagyan mo ngayon. Tandaan po natin to, beyond everything na nangyayari sa buhay po natin, God has a purpose. So ano yung purpose ni God? Like for example, dito sa sitwasyon ni Hannah, God used the trial of closed womb of Hannah to accomplish something great in her life and to further the whole plan of salvation. Even though things were hard, God was still in charge. Tandaan po natin to. Mahirap man ang sitwasyon, God is still in charge sa lahat ng nangyayari po sa buhay po natin. Katulad po nito, alam nyo, binanggit po kanina yung dalawang anak ni Eli. Di ba? Sa binasa po natin binanggit. Because these two sons of Eli are wicked priests. At hindi po yun kaila sa mga tao sa Israel. Na yung mga anak po ni Eli, mga wicked priests po sila. Amen po. And then God raised up Samuel na siyang pumalit sa lineage po ni Eli sa pagiging priest sa templo ng Diyos. So, ibig sabihin po, dito, in that situation, nakalagayan po ng Israel na meron po silang wicked na priest, hindi po yung lingid sa kalaman po ng Panginoon. And God is about to raise a priest na papalit po sa kanila. At alam niyo, ang pumalit po sa kanila ay si Samuel. That is why yung situation po ni Hannah na pag-close ng womb ng Panginoon sa kanya, it is part of God's plan in our life. Kaya minsan magtataka ka, di ba? It seems strange that Penina, who has a bad character, siya pa yung blessed siya pa yung parang blessed kasi meron siyang mga anak. Di ba? At si Anna naman, na may good character, siya pa yung parang under curse kasi barren po siya. Bakit ganon? Di ba? Kung sino pa yung parang may bad character, siya pa yung blessed. At kung sino yung may good character, siya pa yung parang under curse. Di ba? Oftentimes, we don't understand God's way until He completes His plan. Tandaan po natin na yung ways ni God, minsan hindi po natin talaga maiintindihan until ma-accomplish ni Lord kung ano yung plano niya. Amen po? Kaya, let this situation of Hannah be encouragement sa bawat isa po sa atin ngayon na
na dumaranas na matinding or painful trials because of our situation na pandemic ngayon, na parang walang nagbabago, parang month after month, ganito na lang ang sitwasyon natin. Hindi po ba? Tandaan po natin to. Whatever is happening in our life right now, gaano man na ka-hard yung mga sinasapit po natin ngayon, we can still count on God and we can still hold on doon sa truth. What's the truth? God is seated on the throne. He is in control. He is still in charge. And He knows everything. He is sovereign. And He is gracious, merciful, and loving Father. At makakaasa po tayo sa Kanya na hindi tayo niya pababayaan at iiwan sa panahon ng pandemic na ito. Hallelujah! That is the Word of God, and that is the truth na pwede natin panghawakan. Amen po? So now, basahin naman po natin yung sa sitwasyon ni Hannah, na ganito yung sitwasyon niya. No? Tinukoy na po natin yung problem ni Hannah. So let us go to point number 2. The response of Hannah to her problem. Ano ba ang naging response ni Hannah? Tayo, pag ganito yung katindi yung trials na pinagdadaanan natin, paano tayo mag-response? Alam nyo yung response po natin sa isang sitwasyon is crucial. Very crucial po siya. Because our response will determine kung ano yung magiging kalalabasan natin sa pagharap sa sitwasyon. Amen po? So, paano nag-response si Hannah sa ganung kalagayan? So, sa verse 9, sinabi po dito, no? Basahin po natin. Sa verse 9, once they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. So, paano daw po nag-response si Hannah? He ran into God's presence. Sabi po dito, pagkatapos nilang kumain, nagpunta si Hannah sa templo ng Panginoon. Amen. Ano po ba yung ibig sabihin po nun? Yung temple of God, in their times, it is the only place where the presence and glory of God dwells. So, ibig sabihin, Hannah runs into the presence of God. Pumunta siya sa lugar kung saan nagdudwell yung presence ng Panginoon. In other words, ang response ni Hannah sa kanyang problema ay dalhin ang kanyang problema sa paanan ng Diyos. Amen po ba? Tayo pa, paano tayo mag-response pag tayo nasa hardship, pag tayo nasa great trouble, in a painful situation, painful trial? What's our first response? Look at Hannah. Paano siya nag-response? Diba? Paano nag-response si Hannah? Sabi po dito, the response of Hannah did not dwell on her situation. Though Hannah always experiencing a bullying year by year to her rivals, she did not stay at home. She sets an example for every worshiper in our time. Huwag mong hayaan na ang kasalukuyan mong kalagayan ay mapigilan ka sa paglapit at pagsamba sa Diyos. Si Hannah, hindi po siya nanatiling naka-stuck sa bahay at nagbukbok dahil ang tindi ng kanyang problema. Si Hannah, hindi niya hinayaan na yung kanyang feeling, yung kanyang bitterness, yung kanyang discouragement, yung kanyang nararamdaman ay magsilbing hadlang upang hindi niya sambahin at hanapin ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, let me encourage you. Huwag mong hayaan na ang pandemic na ito mapigilan ka magtiwala sa Diyos. Huwag mong hayaan na ang virus na ito na hinaharap natin ngayon mapigilan ka ng ibigay kung ano yung para sa Diyos. Worship is the only thing that is only for God.
Amen? Ibigay mo kung ano yung para sa Diyos. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, gaano man kabigat ang problema ang hinaharap mo. Actually, pag tayo po ay may problema, nilalagay po tayo ng Diyos dyan. Katulad nito, sa kalagayan po ni Hannah. Yung problema sana, di ba? Yung problema na dapat ay magdulot sa kanya ng sakit, na nagdudulot sa kanya ng sakit, naging instrumento para mas lalo niyang hanapin sa kanyang buhay ang presensya ng Panginoon. At nilalagay tayo ng Diyos. It is God who closed the womb of Hannah. Bakit? Kasi dito parang pinapakita ng Diyos, when everything else fails, you can run to me. Diba? Hindi ka kayang tulungan ng asawa mo, hindi ka kayang tulungan ng technology, hindi ka kayang tulungan ng mga professional na tao sa paligid mo, pues si Lord kaya kanyang tulungan. At hindi ka mahihirapang lumapit sa Kanya. Bakit? Because when you draw near close to God, He will draw near close to you. Katulad ng nangyari kay Hannah. Nung siya ay pumunta sa templo, di ba? Nung siya ay dumako doon sa lugar kung saan nagdudwell ang presence ni God. Hallelujah! Doon nag-umpisa yung breakthrough. At saka yung doon yung nag-umpisa. Di ba? Yun yung turning point sa kanyang buhay. At yun yung naging parang pasimula ng mga panibagong bagay sa kanyang buhay. Amen? So, kailangan magkaroon tayo ng kaisipan na katulad ni Hannah. Amen? Hannah went to the temple after meal. She runs into God's presence. She brought her case to God in prayer because she knows that when everything else fails, God will not. Amen? So, let this passage of the scripture maging buhay ngayon po sa atin. Ngayon tayo umaharap sa pandemic. Amen po? At tapos, pagdating po doon, nag-pray po si Hannah. So, pag-usapan natin yung laman ng kanyang prayer. Sa verse 11 hanggang 17, ito po yung prayer po ni Hannah. Okay? Nag-bless po ako. Sobra. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Okay. So, sa verse 11, sabi po dito, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, How long will you keep on getting drink? Get rid of your wine. Verse 15, Not so, my Lord. Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of Him. So, dito naman po sa mga verses na binasa ko, binanggit po dito, yung kung paano mag-pray po si Hannah. Sabi po dito, di ba? Napagkamalat po siyang nasinggera ng priest templo. Oh my God. Oh my God. Kaya ito pong statement po na to, no? Itong statement na to na sinabi po ni Eli na, Hannah, lasing ka na naman. Ganun. Parang sinasabi po ni Eli na, meron talagang mga lasing na pumapasok sa templo. Oh my God. So, alam niyo sa in Hebrew mindset po kasi, tsaka siyempre, no, in Hebrew context, napakasagrado po ng lugar po na yun. Pero parang sinabi ni Eli, Hannah, lasing ka na naman. Alam niyo po kung bakit?
Kasi yung kanyang mga anak na yung kanyang dalawang anak na si Ophni, tsaka yung isa pa niyang anak na mga priest, ginagawa po kasi nila yon. Kaya makikita talaga yung wickedness dun sa mga nagsiserve sa temple. Di ba? So, sabi ni Hana, lasing ka na naman. Pero alam niyo kung ano sabi po ni Hana, hindi ako lasing. Hindi ako umiinom ng kahit anong alak at nakalalasing na bagay. I'm just pouring out my soul to God. Sabi niya, I am pouring out my soul to God. Di ba? And parang sabi niya, dinadala ko sa paanan ng Panginoon. Di ba? Na yung I am deeply troubled, sabi niya, di ba? I was pouring out my soul to the Lord. Di ba? I have been praying here out of my great anguish and grief. Di ba? So, dito makikita po natin, no? Sa kabila po ng sitwasyon po ni Hana, di ba? At saka, sa kabila po ng state of mind po niya, she approached God in prayer. Sabi po dito, no? Ano po yung Hannah's state of mind nung in-approach niya si God? Sabi po, he is bitter and weeping, deeply troubled, anguish, grieving. But in spite of this state of mind, Hannah poured out her soul to God. What does it mean for us to pour out our soul to God? Be open and honest about our feelings to God. Si Hannah, nung siya po yung marap kay God, talagang binuhos niya lahat at naging open siya, naging honest siya sa paanan po ng Panginoon, sa totoo niyang nararamdaman, sa totoong nilalaman ng kanyang puso. Alam niyo, pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, isang bagay pong hinahanap sa atin ng Diyos, alam niyo kung ano yun? Yung i-open natin yung buhay natin sa Kanya. Yung puso natin sa Kanya. Yung para bagang, yung buhay natin parang pag umarap tayo kay Lord, isa siyang open book na pwedeng basahin lahat ng Panginoon, na pwedeng alamin lahat ng Diyos. Yung parang wala kang tawag dito, basta yun eh. Parang walang exemption na binibigay mo lahat talaga sa Diyos. Ganon. Wala kang tinatago, not hiding any part of our lives from God's grace. Yun po yung pouring out of the soul, diba? We are specific about what is troubling us and specific about our request and desire. Alam nyo, matagal ko na pong alam to itong prayer po ni Hannah na to. Tsaka alam nyo, sinishare ko po ito sa mga prayer meeting. Pero every time po na minemeditate ko po siya, talagang nangungusap po sa akin ng Diyos. At may nire-reveal po lagi sa akin ng Panginoon. Alam nyo, habang binabasa ko po ito, yung prayer po ni Hannah, alam nyo, sabi po niya, di ba? Anong sabi po niya? Sabi niya, di ba? In bitterness, soul Hannah wept much and prayed to the Lord, and she made a vow. O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life. Sabi ni Hannah, kung titingnan niyo lamang yung kalagayan, yung affliction, di ba? So, tinawag niya yung misery, di ba? Or affliction sa ibang salit. Tinawag niya po yung kanyang barrenness affliction kasi yun yung tingin sa mga barren ng panahon po niya. They are afflicted. Di ba? Sabi niya, if you only look into the affliction of your maidservant, di ba? At kung kaaawaan mo ko, sabi niya, di ba? At kung diringgin mo ko, sabi niya, di ba? Tapos, sabi niya gano'n, at kung aalalahanin mo ko, sabi niya, di ba? Sabi niya, at kung bibigyan mo ko ng anak, ibibigay ko siya sa iyo at maglilingkod siya sa Diyos habang siya'y nabubuhay. Wow, what a wonderful prayer. Alam niyo, nung mabasa ko po ito, naiyak po ako eh. Kasi, pagka tinignan natin yung content nung sinabi po ni Hannah na yon, kasi alam natin kung bakit siya kalunos-lunos yung kalagayan niya kasi wala po siyang anak. Alam natin kung bakit siya inaapi ng kanyang rival.
Kasi hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang asawa. Pero alam niyo, mag-pray si Hannah para magkaroon po siya ng anak. Hindi niya sinabi kay Lord na, bigyan niyo na po ako ng anak para matapos ng aking kadustahan. Hindi na po ako apayin ng rival ko. Masatisfy na po yung asawa, yung may bigay ko na po sa anak, sa asawa ko, yung anak na dapat ay kong ibigay. Hindi ganun eh. Ang prayer po ni Hannah, nung siya'y manalangin ng anak, sabi niya sa Panginoon, kundi ringgin niyo po ang inyong abang lingkod at kung titingnan niyo po ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, pagkakalooban niyo siya ng anak. Alam niyo kung ano sabi po ni Hannah? Ibibigay ko po siya sa Panginoon at maglilingkod po siya sa Diyos habang siya'y nabubuhay. Wow! Diba? Oh, tingnan po natin. Ako naiyak po talaga ako nung mabasa ko ito. Sa kabila ng kalagayan ni Hannah, ang laman ng kanyang prayer, ang una pa rin niyang naiisip. Ang priority pa rin ng kanyang prayer. Alam niyo kung sino? Si God pa rin. Si God. Hindi siya nag-pray para sa sarili niya. Nag-pray siya na magkaroon siya ng anak. Para meron siyang anak na magsisilbi sa Diyos habang siya'y nabubuhay. Wow! Kaya alam niyo, nung ito po nabasa ko, nagkaroon po ako ng self-evaluation sa totoo lang. Kasi siyempre po, dito po, sa River of God po kasi, pag nagsisimula yung taon, January, meron po kaming tinatawag na faith goal. Faith goal. At ginagawa ko po yung taon-taon. Ano yung faith goal? Di ba yung maglilist ka ng 10 prayer request mo, tapos, yun yung faith goal mo. At yun yung mga prayer request mo na inaasahan mo kay Lord. Masasagutin niya sa taong yun. Diba? At siyempre, dahil yun yung mga pinag-pray mo, diba at the end of the year, titingnan mo yun kung aling prayer ang binigay ni Lord, diba? Kung aling prayer yung nag-grant, gano'n. And ako nga po, minsan, pinapadala ko pa yun kasi every year po kasi meron kaming Israel tour. Yung River of God, merong Israel tour. So pag may pumupunta po sa Israel, nakalista ko po yun, nililista ko po, tapos pinapadala ko doon sa mga pumupunta sa Wailing Well. Sinasabi ko sa kanila, pakisingit mo naman ito sa Wailing Well. Di ba? Pero alam nyo, habang binabasa ko po ito, at talagang nagrema sa akin yung prayer po ni Hannah. Sabi ko, sa kabila ng ganun ng sitwasyon ni Hannah, sabi ko gano'n, nung mag-pray siya, sabi ko, Diyos pa rin ang inisip po niya, di ba? Parang sinabi niya na, kaya ako gusto kong magkaroon ng anak. Kasi gusto kong magkaroon ng anak na maglilingkod sa Diyos. Di ba? Tapos alam niyo, nung magkanak po siya, dinedicate niya talaga sa Panginoon. Tayo po ba, mga magulang, sa mga anak natin? Parang sinasabi kasi ni Hannah, gusto kong magkaroon ng anak na ang ipa-priority niya sa kanyang buhay ay ang paglikuran ng Panginoon habang siya'y nabubuhay. Yung mga prayer request po ba natin? Nire-request ba natin yan kay God? Para ano? Para masatisfy yung mga self-desire natin? Bakit nire-request natin na magkaroon tayo ng magandang bahay? Bakit may ilan sa atin nagre-request na, Lord, gusto kong magkaroon ng kotse. Lord, gusto kong magka-love life. Sabihin na natin lahat. Sasagasaan ko na lahat, hindi na ako bubusina. Di ba? Parang gano'n, di ba? Gusto ko pong ma-promote sa trabaho. Gusto kong magkaroon ng sarili kong business. Why? Why are you praying for these things in your life? Para ano? Para masatisfy yung self-desire mo? Pwede naman po yun, di ba? Pero alam nyo, yung effective prayer at yung prayer na nakakatats talaga sa puso ng Panginoon, alam niyo po kung ano? Yung prayer na katulad ng prayer ni Hannah. Ano yun? Yung prayer na nakapokus sa purpose ng Diyos. Yung prayer na inuuna at pinapriority ang Panginoon. Kasi dati diniscuss ko na-share ko na po ito eh. Dati kasi nag-pray ako ng love life. Magiging ano na ako sa inyo? Hot. Ano yung hot? Honest, open, and transparent sa inyo lahat.
Dati nagpipray ako ng love life. But you know, when I share this passage sa isang prayer meeting, napatanong ako sa sarili ko, ba't ako nagpipray ng love life? Dahil lang ba takot ako tumanda ng mag-isa? Parang gano'n. Dahil napag-iiwanan na ako? Gano'n. Dahil sinasabi ng nanay ko, mag-asawa ka na. Bigyan mo ako ng apo. Ganun ba? Di ba? Para lang may makasama ka. Di ba? Para i-satisfy mo yung need mo. Ganun lang ba? Bakit ka mag-pray ng love life? Ganun, di ba? Pero nung mabasa ko to, sinabi ko kay Lord, Lord, patawarin mo ako kung sabi ko, magiging honest lang ako. Sabi ko, patawarin mo po ako, Lord, sa mga prayer ko na ang focus ko yung sarili ko lang pangangailangan. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman ibigay ni Lord talaga yung mga desire ng mga puso po natin. Pero tandaan po natin ito. Yung effective prayer is yung naka-align sa will ni God. That is why, nung time na na-share ko po ito sa isang prayer meeting, ako yung nag-share ng Word of God. Sinabi ko nun sa Panginoon, Lord, kung magkaka-love life ako tapos hindi ka naman mag-glorify, huwag mo na lang ako bigyan ng love life. Ganun po yung pinag-pray ko. So, yun pala, no? Yung prayer pala, isa siyang tool na pag lumapit ka sa Panginoon, binibigyan mo ng access si God para baguhin niya ang sitwasyon. Katulad po nun, si Hannah, di ba, baog siya, nag-pray siya, nag-intervene si God na bago ang sitwasyon niya. Pero one thing na I have learned, na yung prayer, isa siyang tool na pag ginamit mo siya, una sa lahat, bago baguhin ni Lord yung sitwasyon mo at yung pinagpe-pray mo isang bagay, babaguhin muna niya ang puso mo. I-align muna niya doon sa kanyang will at doon sa purpose niya. Amen po. Yun yung nakita ko po dito sa prayer po ni Hannah. It is very God-centered na prayer. Hindi siya parang selfish gain or what, di ba? It's all about God. Hallelujah, di ba? Sa mga magulang diyan, anong sinasabi niyo sa mga, di ba, pag tayo, ito naririnig ko po, di ba? Di ba, pag ang mga magulang nagbigay ng advice sa kanilang mga anak, ganito naririnig, anak, mag-aaral kang mabuti, di ba? Anak, kailangan maging professional ka. Anak, kailangan, di ba, mataas ang grades mo, ganito, ganyan, di ba? Nawala naman pong masama. Pero alam nyo, kay Hannah, the very first priority ni Hannah para sa kanyang anak, alam nyo po kung ano? Habang buhay, maglilingkod siya sa Diyos. Hallelujah. Diba? Parang ang sarap pagka ang prayer mo, nakapokus ka lang na kaya. Naiyak talaga ako. So, sa ganitong sitwasyon na tayo po ay nasa pandemic, anong laman ng ating prayer? Diba? Paano natin dinadala sa paanan ng Diyos ang ating sitwasyon? And paano natin pinupur out ang ating soul kay God? Diba? Maging honest tayo sa Panginoon. And let our prayer, diba, ang focus niya is the glorification of God. Yung purpose ni God sa buhay ko. Amen. At pagka ganun po ang laman ng ating prayer, naku, makakaasa po tayo. Nadiringgit po tayo ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Tingnan po natin kung anong naging resulta ng prayer po ni Hannah. Diba? Ituloy natin, tapusin po natin. Okay? And then, sabi po dito, no? Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi po sa verse, nung sinabi po ni Eli na, sa verse 17, Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you whatever you have asked of Him. Sa verse 18, po sabi, She said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Alam niyo po kung anong result ng prayer? Sa buhay natin, lalo na pagka tayo nag-pray, talagang pinur out natin yung soul natin kay God. Tingnan niyo po ito, sa verse 18. Sinabi po dito, umuwi si Hannah,
kumain, at yung kanyang face was no longer downcast. Pero nung humarap po siya sa Panginoon, di ba? Sabi, punong-puno ng bitterness, di ba? Deeply troubled, anguish, di ba? Grief. Yun ang mga meron siya. Pero nung umuwi siya, after she poured out her soul to God, sinabi po dito, her face was no longer downcast. Alam niyo po kasi, pag tayo sincere sa paglapit sa Panginoon at dinulog natin sa Diyos yung sa ating sitwasyon through a sincere prayer, and if we pour out our soul unto God sa presensya ng Panginoon, ito po kasi ang nangyayari. Pag tayo po ay nagpe-pray, sinasabi natin kay Lord, Lord, ito lahat ng care ko. This is the cares, all the cares of my life. And I am giving them to you. At kapag ka sinurrender mo lahat yan kay God, parang nagkakaroon po ng trading. Kukunin ni Lord, di ba sabi po sa Bible, cast all your cares upon Him because He cares for you. So, when we pray, we are casting our cares unto God at kukunin niya lahat ng Panginoon pag tayo nagtitiwala sa Kanya. Then, His peace, binibigay naman niya sa atin. Amen? That is why in Philippians, sabi po doon, di ba? Do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and supplication, present your request to God with thanksgiving. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind. So, ibig sabihin, pag binigay mo kay God yung cares mo sa buhay mo, yung peace niya, binibigay niya sa'yo. And the peace of God that transcends all understanding will guard our heart and mind. Sasabihin nun, don't worry, God is in control. Don't worry, He is still in charge. Di ba? Kaya nga si Hannah, He is no longer downcast. Kaya napapansin po ba ninyo, na pagkatapos mong umiyak sa paanan ng Panginoon, tapos mong hibuhos lahat kay God, pag lumabas ka sa presence ni God, ang gaan ang pakiramdam mo. Kasi na-release mo lahat sa Kanya. Amen? At, ito pa po ang matindi. Sinabi ko po dito, no? Sa sumunod na verse, yung sabi dito, early the next day, morning, no? They arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Diba? So, ibig sabihin, yung mga prayer po natin, pag nag-pray tayo, hindi lang binibigay sa atin ni Lord yung peace niya. Hindi niya lang pinitrade yung peace niya sa atin. Hindi pa niya nililimot yung mga prayer natin. Sabi po dito, the Lord remembered Hannah. And then, ano pa? Sabi po dito, so in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. Hindi niya lang binibigay yung peace niya sa'yo. Yung mga prayer mo, hindi niya lang nire-remember. Yung request mo, binibigay pa niya. Kahit napaka-imposible. Amen? Tapos, ang sinabi po dito, she named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. So, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Samuel? Samuel. In Hebrew, it pronounced Samuel. El means God. Sa Hebrew, El means God. Like Emmanuel, di ba, God is with us. Di ba, El Elohim, God Almighty, gano'n, di ba? So, pag El Shaddai, mga gano'n, di ba? So, El means God. So, Samuel means God hears or God answers. So, ang pinangalan po ni Hannah sa kanyang naging anak ay Samuel. Because every time natatawagin niya yung kanyang anak na si Samuel, Samuel, parang sinasabi niya, God hears. Di ba? Ito, nagkaroon ako ng anak kasi dininig ng Diyos ang panalangin. Amen? So, ayun po, no? So, the result of her prayer, di ba? She went home no longer sad. When you give your cares to God, God gave you His peace. Amen? Hannah received her breakthrough. When we come to God in faith, our faith will be rewarded by God. Our God is a rewarder to those who earnestly seek Him. So, ano po yung mga bagay na matututunan po natin?
sa naging prayer po ni Hannah. When we pray, we are rest assured that God is listening to us. Di ba? God does not put limit on what we can bring to Him in prayer. Walang binibigay na limitasyon si Lord sa atin pagdating sa prayer. Hindi sasabihin ni God, ay, hirap naman ang hinihingi mo. Isipin mo, bahog ka, magkakanak ka, di ba? Wala siyang nilagay na limit. Cancer ang sakit mo, lalapit ka sa akin, di ba? Hindi sasabihin ni Lord na, ang tutugunin kong prayer, yung mga sakit ng ulo lang, hindi ganun si God. Wala siyang nilagay na limitation sa mga bagay na pwede mong ipag-pray sa Kanya. Tapos, of course, prayer opens the way for God to work in our situation. Alam niyo, pagka kasi tayo ay nagpe-pray, it is an expression of our faith to God. And it is something na magbibigay ng pahintulot kay Lord na mangyalam sa sitwasyon. Parang sinasabi mo, Lord, I pray for this. Please intervene. Ganon, di ba? So, yun po, no? So, doon po nagtatapos ang ating Bible study. And I hope na marami po tayong natutunan sa mga pinag-aralan po natin. And I hope na nakapagbigay po ng encouragement sa bawat isa. Yung Word of God na narinig po natin sa araw po ito. At alam niyo po, sabi po sa Bible, God loves us so much, di ba? At ang sabi po sa Book of Romans, if God is for us, who can be against us? Di ba? Ano man ang sitwasyon po natin ngayon, God is not against us. He is for us. At ang sabi po doon, di ba? He who did not withheld His only Son, but gave Him up, will give us all things freely. Yun po yung kadugtong po ng verse na yun. No? Sabi po doon, no? Siya na hindi nagkait ng kanyang buktong na anak at pinagkaloob sa atin, ay may pagkakaloob sa atin ng lahat po ng bagay. Amen po, di ba? Tama naman po yun, di ba? Kaya huwag natin lagyan ng limitation yung pwede nating ipag-pray kay God. Bakit po? Kasi sabi po doon, di ba, na kung kanyang buktong na anak, hindi niya ipinagkait at binigay sa atin, ano pang bagay na i-withhold niya sa atin? Amen po ba? Kung si Jesus nga pinagkaloob po ng Panginoon para sa bawat isa natin. So anyway, gusto ko magtapos po doon. No? God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish and have eternal life. So, alam nyo, higit sa mga prayer request natin na pwede natin makamit kay God, higit doon, meron pa tayong pwedeng makamit. Alam, ano yun? Buhay na walang hanggan. At yun ang gusto ipakalap sa iyo ng Panginoon ngayon. Kaya kung hindi mo pa sinusurrender ang buhay mo sa Panginoon at hindi ka pa nag-decide na tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, this is the right opportunity for you to surrender your life to God and to receive eternal life na gustong ibigay sa iyo ng Diyos sa oras na ito. So that is why gusto ko magtapos sa isang challenge ng pagtanggap sa Panginoong Yesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi po sa salita ng Panginoon, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Amen po? So, it is the right time for you to surrender your life to God and to put your trust and faith to what Jesus has done on the cross. And the best thing that you can receive from God is eternal life. Amen. At gusto ng Panginoon, iligtas ka sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, kaya binigay niya si Jesus. Kaya sa oras na ito, gusto kitang anyayahan na papasukin ng Panginoong Jesus sa iyong buhay at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung ready ka na, I will lead you into a prayer at ang gagawin mo lamang ay gawin mong personal prayer ang panalangin ito at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So let us pray at gawin mong personal mong panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako ngayon sa iyo. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Inamin ko ako ay nagkasala at ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan. Pero salamat dahil ikaw ay may kaloob na buhay na walang hanggan. Ikaw ay namatay sa krus bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Kaya sa oras na ito,
tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. At simula sa araw na ito, ikaw na ang Diyos at Hari. Puspusin ng aking buhay. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun, thank you for having me today. Salamat po sa inyong pakikinig at oras. At muli po tayo magkita-kita sa next Bible study online. And before I end, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel para pagka meron po tayong mga bagong upload na videos, i-hit din na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo pagka tayo ay merong mga bagong video na ina-upload. And I hope na makita-kita po tayo ulit sa susunod na Bible study online. Thank you for listening. Bye-bye. May the Lord God bless us all.